Ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 15, sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa sulat na ito. Nung nakaraang linggo, tayo ay umabot sa hanggang talatang 23 at sa hapong ito, tatapusin natin hanggang talatang 28, verse 28. Ngunit upang ating mas maunawaan ang daloy ng argumento ni Pablo, balikan natin mula sa verse 22. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 28. Ang babasahin ko ay ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father, after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when it says all things are put in subjection, it is plain that he is accepted who put all things in subjection under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga sa oras na ito ay lumalapit at naghahangad na mula sa inyong banal na salita, kami ay makatagpo ng mga katotohanan na makapagpapalakas ng aming pananampalataya. Nang sa gayon kami sa mga darating na araw ay magkaroon ng panibagong sigla na lumakad ng naayon sa iyong kalooban ng may pasasalamat sa aming puso. Hinihiling nga namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu upang sa oras na ito ay ang aming mga puso ay maging bukas na tumanggap ng espiritual na katotohanan mula sa inyong salita. Ito'y maitanim sa aming puso at tunay na magbunga ng pag-ibig at pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami pong mag-asawa, kung hindi nyo alam, ay meron lamang iisang cellphone. Ito po yun, itong nakasabit. So kung i-message nyo siya, ako din yun. At kung i-message nyo ako, siya din yun. At mga 5 taon na kaming ganito na may isa lang cellphone at wala talagang ibang dahilan, kuripot lang po kami. Dahil din sa 90% of the time ay magkasama naman kami. So dahil di naman kami nangangailangan na magkaroon pa ng pag-contact sa pamamagitan ng cellphone, ay hindi na kami bumili ng isa pang cellphone. Pero merong mga pagkakataon na naramdaman namin ang disadvantage ng kawalan ng isa pang cellphone. Halimbawa kapag magsha-shopping at ayoko namang bumuntot sa kanya sa pag nagtatry siya ng mga make-up, mga ganon. So tumatambay lang ako sa isang lugar sa labas, at nagkakaroon kami ng usapan na magkita tayo dito. Pero minsan dahil pag medyo tumagal-tagal na at parang natapos ko na yung mga komentaryo na binabasa ko, tapos hindi pa rin siya bumabalik, ay parang nagkakaroon na ako ng mga question at pagdududa kung babalik pa ba yun o nakalimutan ba niya. O kaya minsan naman ay hindi naman sa pinagdududahan ko siya mismo, pero baka hindi malinaw na dito kami magkikita, baka hinanap niya ako sa ibang lugar. O kaya baka hinanap niya ako kanina pero wala ako dito, tapos naisip niya, uwi na lang siya, tapos doon kami magkikita. So minsan nagkakaroon ng mga napakatinding nakaka-stress na mga pagkakataon dahil lamang hindi kami nakapagtagpo. At ilang minuto pa lang yun na naghihintay ka, ay mapupunta ka talaga sa mga question, pagdududa, kung meron bang pagkakamali sa inyong usapan kung saan kayong magkikita. At itong napakaliit at napaka
petty na example ay ginagamit ko upang isalamin yung maaaring maging spiritual na katotohanan, at ito ngay nangyari maging sa mga early Christians na dahil meron namang pangako supposedly na si Kristo ay babalik, at lahat sila ay sumampalataya sa pagbalik ni Kristo, pero dahil hindi siya bumabalik, nagkaroon nga ng mga nagko-question, at sabi sa 2 Peter 3, mayroon pa nga daw mga scoffer na nagpapangaral at nagcha-challenge, sino ba asa na ba yung pangako niya na siya ay babalik? Simula pa nung unang nilikha ang mundo hanggang ngayon, namamatay pa rin lahat ng tao. So, ang nangyayari nga, tayo man, sila man, ay sumampalataya doon sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, na siya ay magbabalik muli, ay dahil sa parang pag-antala ni Kristo na bumalik, at ang nakikita nila at nasasaksihan nila sa mundo ay ang realidad na patuloy maging ang mga mananampalataya ay namamatay, ay nagkakaroon sila ng mga pagdududa, mga question, kung meron pa bang pagbabalik. At mukhang maaaring nangyari din ito sa mga taga-Korinto. Kaya nga nakita natin sa verse 12, meron na sa kanilang nagsasabi na meron daw sa kanilang mga nagsasabi that there is no resurrection of the dead, na nawalan na sila ng pag-asa at ng kasiguraduhan na sila ay kabilang doon sa mga babangon muli mula sa patay. At sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin na sinagot ni Pablo na maaari tayong magkaroon ng katiyakan na tayo ay kabahagi sa maluwalhating gantimpala kay Kristo na pagkabuhay mula sa mga patay, dahil nga sabi niya sa verse 23, na each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. Yung pagkabuhay na muli ni Kristo ay isang first fruit, isang pauna, at susunod ang mga taong sumampalataya sa Kanya. At ang binigay niyang theological reason kung bakit ito totoo at dapat sampalatayanan ng mga Kristiyano ay sabi niya sa verse 22, "For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." At ito yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, na dahil nga si Kristo ay kumakatawan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, ang Kanyang pagbangon mula sa patay ay dapat na magbigay ng katiyakan sa atin na tayo rin ay babangon mula sa mga patay. At dahil ibinilang sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan, wala na tayong dapat pang pagdudahan na yung kasalanan natin ay magiging sagabal para tayo ay patawarin ng Diyos, tanggapin ng Diyos, at ibuhay muli mula sa mga patay at dalhin sa kalangitan. Dahil si Kristo na ibinilang sa Kanya lahat ng kasalanan ng buong mundo, ng lahat ng Kanyang mga hinirang, ibinilang sa Kanya ang kasalanan na iyon, lahat ng pinakamasahol na kasalanan, at ang puot ng Diyos ay ibinuho sa Kanya, pero siya din ay bumangon mula sa patay. Tayo dapat ay makatitiyak na tayong mga sumampalataya sa Kanya, gayong ang ating kasalanan ay binayaran na ni Kristo at napagwagian na ni Kristo ang kamatayan, ay dapat tayong magkaroon ng katiyakan na tayo nga din ay babangon mula sa mga patay. Pero meron mang ganitong prinsipyo, meron mang ganitong pangako, at tayo man ay magkaroon ng kasiguraduhan sa katotohanan ito na kabilang tayo sa pagbangon ni Kristo mula sa patay, na tayo kabahagi doon sa pagbangon ni Kristo, maaari pa rin dahil nga sa pag-antala ni Kristo sa Kanyang pagbalik, maaari pa rin na tayo nagkakaroon na nga ng pagtatanong. Nung panahon pa lamang nila, ilang dekada pa lang ang dumadaan simula nung si Kristo ay nag-ascend to heaven at hindi nila nakikita. Pero noon pa lang ay nagkakaroon na sila ng pagkukwestiyon, pagdududa, babalik pa ba talaga yan? Ngayon ay libu-libong taon na ang lumipas simula nung si Kristo ay umalis, at meron nga mga tao ngayon na
yun ang nagiging dahilan, bakit pa tayo naniniwala na babalik pa yan? Ilang libong taon na simula nung siya ay nangako na siya ay babalik, hindi pa rin bumabalik. At ang sagot na binibigay ni Pablo, nagbibigay pa rin siya ng kasagutan doon sa mga tanong at mga pagdududa ng mga taga-Korinto kung na si Kristo nga ay tunay na babalik. Tayo man ay may mga pagdududa, pagkukwestiyon sa ilang mga detalye sa pagbalik ni Kristo, maaari tayong makatagpo dito sa mga salita ni Pablo ng sagot sa ating mga pagdududa at mga tanong para tayo ay magkaroon ng pagpapalakas ng pananampalataya na si Kristo nga ay babalik pa upang tapusin ang pagliligtas sa atin. At ang binigay niyang sagot ay pwede nating tingnan doon sa kanyang sinabi na sa verse 25 na ginamit kong title ng aking mensahe, sapagkat he must reign, for he must reign. Ito ang parang ibinibigay ni Pablo na dahilan kung bakit hindi pa bumabalik si Kristo, sapagkat kailangan na siya ay maghari. Ginamit niya nga salita ay yung must, at ito'y sinalin din sa Tagalog na ito'y kailangan o dapat, may pangangailangan, kaya si Kristo ay hanggang ngayon naghahari pa. At ito nga ang nais kong ating maunawaan tungkol sa pag-antala ng pagdating ni Kristo. Ito ay dahil lamang kailangan pa ang kanyang patuloy na pamumuno. Ang pag-antala ng pagdating ni Kristo ay dahil lamang kailangan pa ang kanyang patuloy na pamumuno. Doon nga sa ginamit niyang salita, he must reign. At ipinapaliwanag niya sa mga taga-Korinto kung bakit hindi pa dumadating si Kristo dahil meron pa siyang ginagawa. Kailangan pa na siya ay magpatuloy sa kanyang pamumuno. Ngayon, may mga iba na nagkakamali sa pag-unawa sa talatang ito na para bang sinasabi yung kanyang reigning, ang kanyang pamumuno ay mangyayari sa hinaharap pa in some millennial kingdom. So, dadating pa yun sa hinaharap, doon pa lamang magsisimula ang paghahari ni Kristo. Ito ay maling pag-unawa sapagkat ang pagkakasabi nga ni Pablo ay ngayon ito nangyayari na. Alam natin na sa Matthew 28, sinabi ni Jesus na all authority has been given to me. So doon pa lamang ay nasa kanya na ang lahat, nagsisimula na ang kanyang paghahari. At yung kanyang sinabi dito ay hindi, dahil nga yung must reign ay in English, parang future tense, pero ang sinabi niya ay he must reign until. So ang sinasabi dito ni Pablo ay kailangan pa niyang mamuno, magpatuloy sa kanyang paghahari hanggang sa pagdating ng katapusan. So ang punto dito, hindi ito nagsasabi na may gagawin pang paghahari si Kristo sa hinaharap. Sinasabi niya na kailangan pang ipagpatuloy ni Kristo ang kanyang paghahari. At ito ang dapat nating pagkuhanan ng sagot sa ating mga pagdududa kung asan ba si Kristo habang siya'y hindi pa bumabalik, ay dapat tayong magalak pa rin dahil kaya lang naman hindi pa bumabalik si Kristo ay dahil kailangan pa ang kanyang patuloy na pamumuno. He must reign until he destroys all his enemies. Para sa ating lubos na pag-unawa ng ang katotohanan ito, tingnan natin kung paano natin, ano ang pangangailangan ng tao sa patuloy na pamumuno ni Kristo. Ito nga ang sinasabi sa Psalm 115, sa mga naghahanap sa Diyos, sabi sa Psalm 115 verse 3, bakit sila nagsasabi, asan ba ang kanilang Panginoon? Asan ang kanilang Diyos? At ang sagot na ibinibigay ng mga awit ay, our Lord is in the heavens, He does whatever He pleases. Ito ang kinakapitan ng nasagot dapat ng mga mananampalataya kung hindi nyo man nakikita ng pisikal
ang inyong Diyos, tayo naniniwala pa rin na kaya lang wala siya dito, siya ay nasa langit, naghahari, at siya'y namamahala sa buong kalawakan. At ito ang kanya sinasabi rin dito sa, sinasabi ngayon ni Pablo, dito sa kanyang paliwanag kung bakit hindi pa bumabalik si Kristo. Una makikita natin to sa verse 24 to 26. Sabi niya, "Then comes the end when He delivers the kingdom to God the Father, after destroying every rule and every authority and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death." So dito pinapaliwanag ni Pablo kung para saan ang kanyang patuloy na pamumuno, dahil kailangan pa daw na siya'y mamuno hanggang kanyang wasakin ang lahat ng kanyang mga kaaway. He must destroy all his enemies. Doon sa kanyang ginamit, ay talagang gumamit siya ng mga salita upang maipahiwatig sa atin na ang mga kaaway na kailangan pang gapiin ni Kristo ay mga makapangyarihan at malakas na kaaway. Ang kanyang mga ginamit na salita, sabi niya sa verse 24, ang ating mga kaaway daw ay every rule and every authority and power. Ito ay ginagamit din niyang mga salita sa Colossians chapter 1, nasa may 15 to 20, na yung mga ibang mga principalities and powers, mga namumuno. So ito'y tumutukoy maging sa mga earthly rulers at pati mga spiritual na kapangyarihan. At alam natin na tumutukoy din dito si Pablo sa mga spiritual na kaaway kasi binanggit niya hindi lamang earthly rule, power, and authority. Ginamit din niya salita at sinabi niya sa huli, ang huli daw na kaaway ay kamatayan. So tumutukoy siya hindi lamang sa mga physical na realidad sa mundo, ay kundi merong, in a sense, death is a rule, power, authority, and an enemy. Sa Romans chapter 5 nga, ginamit niya na death is reigning, yun yung namumuno sa mundo, at ito'y ginapi ni Kristo. So sabi niya, ito ang huling wawasakin ni Kristo, ang kamatayan. So kailangan ang patuloy na pamumuno ni Kristo, ang kanyang makapangyarihang pagkilos at pamamahala, sapagkat ang mga kaaway na ating kinakalaban, nalalaban sa ating pananampalataya, ay mga makapangyarihang mga kaaway. Kaya dapat nating ikinagagalak na si Kristo ay nasa langit at namamahala sa lahat ng mga pangyayari sa mundo, dahil meron tayong mga kalaban na mas malakas sa atin at kailangan natin ang kanyang makapangyarihang pamamahala upang mamuhay sa kalagitnaan ng ating mga kaaway. Itong ganitong klaseng pananalita siguro ay strange sa atin, lalo na kapag dadating na tayo sa ating everyday life at napaka-mundane naman ng ating mga ginagawa. Tayo ay pupunta sa trabaho, wala ka namang nakikitang principalities or every authority, rule, and power na lumalaban sa iyo. Di naman tayo nakakaranas ng mga para bang pag-uusig o ng giyera. Hindi natin ito naranasan. Parang napakadali ng ating buhay at siguro nawawala sa ating isipan yung realidad na kailangan nga natin ang tulong ng ating Diyos, ang kanyang makapangyarihang pangangalaga, dahil hindi, para bang sa ating buhay, wala naman tayong mga kaaway. At sa ganito ay na-take for granted natin ang kanyang pangangalaga. Dahil nga, maging sa Psalm chapter 3, verse 5, ito isang tinuturo sa atin, dapat tayo ay matuto na makilala, maging ang ating paggising sa umaga ay mula lamang sa awa ng Diyos. I lay down and slept, I woke again, for the Lord hath mercy. So, tayo dapat ay nakakakita na ang nangyayari lamang
napapangalagaan lamang ang ating buong buhay, ang lahat ng detalye ng ating buhay dahil sa pamumuno ni Kristo sa lahat ng pangyayari sa mundo. At maliban doon, hindi lamang sa ganyang klaseng maliit na bagay, kung iisipin natin, merong isang sikat na isang intellectual sa YouTube na lagi niyang sinasabi na kung iisipin niyo sa mundo ngayon, merong mga bansa na may kapangyarihan with the press of a button na masira ang buong mundo. Meron silang, dahil ang ilang mga bansa ay merong nuclear power, ay napakadali na sana na ang buong population ng mundo ay mawala. Napakadali na gawin na nasa kapangyarihan na ng tao na napakabilis maubos ang lahat. Pero ano pa ang pumipigil na nananatili ang tao, maging ang mga hindi mananampalataya na magkaroon ng konsyensya at hindi mabaliw at pindutin na lang ang kanilang mag-launch ng kanilang mga nuclear missiles? Ano ang nangyayari na hindi pa rin nagpapatayan ng tuluyan ng lahat ng mga tao sa mundo, kahit na nakakita na tayo ng kasakiman sa iba't ibang mga namumuno, pero hindi pa rin ito natutuluyan na magunaw ang mundo. Nakikita nga natin na ang makikita lamang natin na mapanghahawakan natin na pumipigil at nangangalaga sa buong mundo ay ang kapangyarihan ng Diyos. At ito ay sinasabi naman sa atin kanina sa Colossians 1:15-20, sinasabi na all things hold together in Him. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, kaya ang lahat ng bagay ay they still hold together. Pag iniisip ko, binabasa ko yung mga salitang yun, parang napipicture ko na malulusaw ang lahat ng bagay kung hindi dahil kay Kristo. At ganoon din sinasabi sa Hebrews chapter 1 na si Kristo sa kanyang pamumuno ay He upholds the universe by the word of His power. So ito ang ginagawa ni Kristo sa pangangalaga sa lahat ng bagay, at dahil hindi natin ito nakikita, hindi natin nararamdaman, minsan nakakalimutan natin kung gaano tayo nakadepende sa pangangalaga ni Kristo sa buong kalawakan. Isang tweet na sinabi ni John Piper, tweet pa ba tawag sa x.com, pero sabi ni John Piper noon na isang tingin kong magandang insight into the providence of God. Sabi niya, God is always, every moment, doing at least 10,000 things, and you see only 3 of them. So sa pagkilos ng Diyos, sa pangangalaga niya sa buong kalawakan, sa totoo lang, napakarami ng kanyang pinangangalagaan ang bawat buhay sa atin. At sabi nga, ang kanyang pangangalaga ay such that yung ating bawat hibla ng buhok na mahuhulog mula sa ating ulo ay nasa kanyang pangangasiwa. Pero ganoon ay hindi natin namamalayan ang kanyang pagkilos at pag-iingat sa atin, at minsan nakakalimutan na natin at di natin namamalayan kung gaano nga tayo nakadepende sa kanyang pangangalaga. At ito ang unang pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung hinahanap nyo ang inyong Diyos, bakit di pa siya bumabalik? Bakit hindi pa natatapos? Kung totoo nga na sa kanyang pagkabuhay na muli, bakit 2,000 taon na dumadaan, ay namamatay pa rin ang mga mananampalataya at parang hindi naman nabubuhay muli? Ay kailangan nga nating makita na kailangan pa natin ang patuloy na pamumuno ni Kristo dahil nga siya'y nangangalaga at pumoprotekta sa atin laban sa ating mga kaaway. So, ang unang aral nga na dapat nating matutunan, bagamat si Kristo ay hindi pa dumadating at bagamat hinahangad nga natin ang kanyang pagbalik, meron pa din tayong dapat na ikagalak dahil siya'y kasalukuyang namumuno, kasalukuyang nagahari, at siya'y kasalukuyang nangangalaga at pumoprotekta sa atin. Isa sa mga itinuro ni Kristo na panalangin sa atin
yung Lord's Prayer, sa second petition ay tinuturo sa atin na bigkasin, "Your kingdom come." Ito daw ang ating isa sa mga dapat idalangin na dumating na ang kanyang kaharian. At may paliwanag ang mga katekismo ng ating tradisyon kung ano ang ibig sabihin ito. At sa Heidelberg Catechism, question 123, isa sa bahagi ng pagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ito, sabi, ang ibig sabihin ng "Your kingdom come" ay destroy the devil's work. Destroy every force which revolts against you and every conspiracy. Siguro nakakaligtaan nga natin, hindi lamang sa kanyang probidensya at pangangalaga sa pisikal na mundo, dahil meron tayong mga spiritual na kaaway. Kasinungalingan lamang ang sumingit sa ating isipan at maaari tayong malihis mula sa ating pananampalataya. Mapurga lamang tayo ng ibang mga paglilinlang at pagtuturo na hindi man lang na pinag-aralan natin, maitanim lang sa ating isipan ng mga pagdududa, ay maaari tayong malayo sa ating pananampalataya. At kailangan ng kapangyarihan ng Diyos para tayo ay protektahan na maging sa pagkilos ni Satanas, pagkilos na malayo tayo, malihis tayo sa ating spiritual na landas na paglalakad sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay kailangan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, dapat nga ikagalak natin na ang kanyang patuloy na pamumuno, mas lalo na itong mapapalakas kung maunawaan natin na meron tayong mga spiritual na kaaway, maging sa mga araw-araw na dumadaan sa ating buhay at parang hindi naman maaksyon o madrama ang ating mga buhay. Pero sa mga pagkakataong ito ay may spiritual tayong mga pinagdadaanan na may mga naglilihis sa atin mula sa ating pananampalataya, tumutukso sa atin papunta sa kasalanan na maaaring maging mabaon tayo doon at malayo nga tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. At kaya nga yung Psalm 23, isang tinuturo sa atin na maging ating awitin, maging ating panalangin, dapat ikinagagalak natin na tayo ay iniingatan ng Diyos in the presence of our enemies. Siya ay nagbibigay, He anoints our head with oil, at He prepares a table before us in the presence of our enemies. Ito ang ating ipinagdiriwang sa kanyang pangangalaga sa atin, na dito man sa mundo na puno tayo ng mga kaaway, siya ay nag-aalaga sa atin. Ito ay maaari nating pagkuhanan ng sagot sa ating mga pagdududa. Bakit ba hindi pa dumadating si Kristo? Dahil nga siya'y patuloy na namumuno para tayo ay alagaan. Pero maaari pa rin na magkaroon tayo ng mga tanong. So kung ang layunin pala ni Kristo ay buksain ang ating mga kaaway, na kanyang mga kaaway din, bakit hindi pa niya tapusin agad? Bakit 2,000 taon na ay hindi pa nga tinatapos? Bakit hindi pa i-destroy? Sabi, until He destroys all His enemies, bakit hindi pa niya ito tinatapos? At ang sagot dito ay dahil kailangan pa nga natin ang kanyang patuloy na pamumuno upang tapusin ang pagliligtas sa iglesia. Ito ay para sa pagliligtas at tapusin niya ang kanyang sinimulan na pagliligtas sa iglesia. Basahin natin ang sabi ni Pablo sa verse 27 to 28. For God has put all things in subjection under His feet. But when it says all things are put in subjection, it is plain that He is accepted who put all things in subjection under Him. When all things are subjected to Him, then the Son Himself will also be subjected to Him, who put all things in subjection under Him, that God may be all in all. So itong pinaliwanag ni Pablo kung bakit daw huli pa nakaaway yung natatapusin yung kamatayan, sabi niya, for God has put all things in subjection under His feet.
At dito ay nagko-quote siya ng Bible verse from the Psalms. Ito'y makikita natin sa Psalm 8 and also sa Psalm 110 na even before the time of Christ was already known among the Jews as a messianic psalm. So, ito'y ina-apply ngayon ni Pablo at ginagamit niyang paliwanag. At sa kanyang in general, kapag si Pablo ay nagsa-cite ng scripture upang ipaliwanag kung bakit may ganitong pangyayari, ang nais niyang iparating ay ito kasi ang dati pang plano ng Diyos. So, kaya niya sinabing, balikan niyo ang sinabi sa Psalm 8, balikan niyo ang sinabi sa Psalm 110, dati pa niyang sinabi na ganito ang mangyayari. So, isa sa mga kasagutan niya, bakit hindi pa nga ginaganap ng Diyos ang pagpuksa sa kaaway, ay dahil ito nga ang plano ng Diyos noon pa man. At pero maliban doon, hindi naman tumitigil si Pablo na sabihin lamang ito ang plano ng Diyos. Makikita tayo na meron siyang ginamit na salita at nag-iba from the previous passage. Noong una, sa kanyang pagpapaliwanag, ay ginagamit niya ang salitang destroy, na yung kaaway ay kanyang pupuksain o wawasakin. He will destroy his enemies. At yun yung paulit-ulit na ginamit niya sa kanyang kaaway from verse 24, sabi, then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. As sa verse 25, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. So, dito ang ginagamit niya salita, una ay tungkol sa pag-destroy. Pero pagdating sa verse 26 to verse 27 onwards, nagpalit siya ng ginamit na salita. At ang ginagamit niyang salita ngayon is to put under his feet, to subject, or mapasa ilalim. At kapansin-pansin naman, ang paulit-ulit na paggamit niya ng salitang subjection. At ito ay galing doon sa mula nga sa pagtuturo ng Psalm 8 na ilalagay sa ilalim ng kanyang paa. So ito ay to be subjected. At dito lumalabas na hindi lamang mga kaaway na pupuksain ang tinutukoy ni Pablo na kanyang tatapusin, kundi meron ding mga kaaway na kailangang i-subject at mapasa ilalim sa kanyang pamumuno. At makikita natin sa pagtuturo ni Pablo sa kanyang ibang mga sulat na una, tinuturing nga din niya na ang mga hindi pa mananampalataya at ang buong sangkatauhan ay maibibilang na mga kaaway ng Diyos bago sila iligtas. At ito ang isang tinutukoy niya, halimbawa sa Romans chapter 5, na ay tinukoy niya ang kanyang sarili na tayong lahat daw ay dating mga kaaway ng Diyos, pero ngayon ay na-reconcile lamang sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At sa Philippians chapter 2, yung pag-subject sa lahat ay hindi lamang na paggapi ng mga kaaway, yung mga spiritual, mga demons na lumalaban sa mga mananampalataya, kundi kasama yung mga mananampalataya na sabi sa Philippians 2, sa pagtuturo din ni Pablo, na yung pag-subject of everyone under his feet ay para ang lahat ay kumilala na siya nga ang Panginoon. So meron doong mga kasama na hindi lamang kasama sa paggawa ni Kristo sa kanyang pamumuno ay ang pagsupil ng mga nagre-rebelde sa kanya at hindi lamang upang i-destroy ang ibang enemies. Meron siyang mga elect enemies na kanyang papatawarin, ililigtas, and will be subjected to His kingdom. Alam nga natin na si Pablo ay isang Hudyo na tinuturing niya dati ang mga Kristiyano na kanyang mga kaaway ng mga Hudyo. At bilang Hudyo na maalam sa lumang tipan, isa sa mga natutunan nila ay na umawit ng mga imprecatory psalms, yung mga psalms sa mga ibang mga awit na puno ng mga curses laban sa kanilang mga kaaway.
At nung panahon na yun, ang mga imprecatory psalms ay talagang nakatumutukoy sa ibang mga karatig bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So yun sa pag-iisip ng Hudyo no lumang tipan, ang mga kaaway ay yung mga iba, mga hindi mananampalataya, hindi kabilang sa mga hinirang ng Diyos. Pero pagdating sa Romans chapter 3, kaninang binasa, makikita natin na si Pablo ay magkukot ng isang imprecatory psalm. Psalm chapter 5, meron dong imprecatory curse. At ito'y i-consider niya na nag-a-apply sa mga Hudyo at sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, walang ibang may excuse, all are condemned. At doon nga, nagsita siya ng maraming mga imprecation at makikita natin na naunawaan ni Pablo kinalaunan na yung mga kaaway na binibigyan ng curses in the imprecatory psalms before, kabilang din sila doon. Sila ay mga kaaway ng Diyos na kinailangang supilin para sila ay mapasailalim sa kanyang pamumuno. At meron ngang isa ding messianic psalm sa Psalm 99. Sa Psalm 99 ay binabanggit na sa paanan ng Diyos, sabi, "Exalt the Lord our God, worship at His footstool, holy is He." At ito ay, di ba, yung mga tao nga na mapapailalim sa kanyang paanan, nandun yung mga kaaway. At doon yung mga napailalim sa kanyang paanan, doon sasamba ang mga nagapi na ilang mga kaaway na binago ng kapangyarihan ng Diyos. At ito nga ang nakikita natin, kaya hindi pa tinatapos ng Diyos ang kasaysayan, kaya't nagpapatuloy pa si Kristo sa kanyang paghahari ay dahil siya'y nagliligtas pa, binubuo pa niya at kinukumpleto pa niya ang pagliligtas sa iglesia. So tayo, ang isang pangailangan natin sa patuloy na paghahari ni Kristo ay dahil nga kailangan natin ng kanyang patuloy na pagmumuno para sa kaligtasan. Isang pinahahalagahan nga natin na pagtuturo o doktrina ay ang grace, kung paanong ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang na ang Diyos ay naawa sa atin at pinatawad ang ating mga kasalanan, at bagamat tayo ay unworthy, tayo ay kanyang kinupkop. Pero meron nga din dapat tayong matutunan na mas malalim pang turo tungkol sa grace. Ito yung tinatawag na doctrines of grace in the Reformed, na yung biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. It's a sovereign grace na hindi lamang nagpapatawad, kumbaga hindi lamang forensic ang ginagawang pagliligtas, kundi kumikilos na talagang baguhin ang isang puso. At ito nga ang ginagamit na salita sa Ephesians chapter 2, kung saan binanggit mismo yung salitang by grace you have been saved, para ipaliwanag sa atin kung paano yung yaman ng biyaya ng Diyos. Una, ipinakita niya na tayo dati ay lumalakad ng mga kaaway ng Diyos. Mga kaaway and therefore dead in sins. Pero bagamat tayo ay dead in sins, hindi lamang na tayo ay pinatawad, kundi He made you alive. At tapos doon napabulalas si Pablo at kanyang idinagdag, He made you alive, by grace you have been saved. Ito ang kanyang ikinamamangha tungkol sa biyaya ng Diyos. Hindi lamang na ito'y nagpapatawad, kundi talagang siya ang nagbibigay ng lahat, maging yung patay na walang na i-contribute nga sa kanyang kaligtasan, siya mismo ang magbibigay ng buhay. By grace, you have been saved. At ito ang dapat nating maalala sa ating pangangailangan ng kingly rule ng ating Panginoon, na kailangan nga ang kanyang makapangyarihang pagkilos para sa kaligtasan ng lahat at maging para sa pagpapabanal sa atin. Ang ating kaligtasan ay hindi lamang yung grace ng pagpapatawad, kundi kailangan yung grace na
makapangyarihang kikilos upang baguhin ang patay na puso, bigyan ito ng buhay, upang yung bulag na puso ay makakita ng liwanag ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ito nga ang ginamit na salita rin ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, kung paanong ang mga hindi mananampalataya, ang kulang sa kanila ay meron silang pagkabulag upang makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Pero tayo daw, kaya lamang tayo nakakita, ay dahil kumilos ang Diyos, at ginamit pa niya, nag-refer siya doon sa kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ng universe, na God who said out of darkness, let there be light, has shown in our hearts to show us the glory of Christ. So makikita natin na kinakailangan, ayon sa pag-unawa ni Pablo, nakita niya na kinakailangan ang ganitong makapangyarihang pagkilos, ang pagkilos ng manlilikha upang ang isang makasalanan ay madala mula sa pagkabulag papunta sa liwanag. Ito ang kaya nga ito ang mas makapagbibigay sa atin ng pag-unawa, ano pa ang inaantala ni Kristo, bakit ba hindi pa siya bumabalik. At ito nga rin ang paliwanag ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, nung sinabi niya may mga dadating na sasabihin, bakit ba hindi pa, asan na yung pangako niyang pagbalik? At sinasabi niya, kailangan nating isipin to count the patience of the Lord as salvation. Ito ay pasyensya ng Diyos na kanyang hinihintay na talagang mabuo yung pagliligtas, yung mga makasalanan ay magbago pa at makumpleto pa ang pagliligtas at pagpapabanal sa atin. Doon sa binasa ko kaninang Heidelberg Catechism, nilaktawan ko actually yung first part at sa kanilang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng your kingdom come, ay hindi lamang ito to destroy the devil's work, kundi ang kanilang unang paliwanag ay your kingdom come means rule us by your word and spirit in such a way that more and more we submit to you. Preserve and increase your church. So, ang isa din na kailangan na pamunuan ni Kristo, kailangan pang pagyamanin ang pamumuno ni Kristo ay hindi lamang upang gapiin yung mga kaaway sa labas ng iglesia, kundi maging yung iglesia mismo na may mga pasaway, may mga kasalanan na nananaig, kailangan pa ang paghahari ni Kristo para tayo ay tuluyang mapabanal. May pagpapaliwanag din sa Shorter Catechism sa question 102, what do we pray for in the second petition? Sabi, in the second petition, which is thy kingdom come, we pray that Satan's kingdom may be destroyed and that the kingdom of grace may be advanced, ourselves and others brought into it and kept in it, and that the kingdom of glory may be hastened. So ito nga ang sa pag-unawa natin, dapat ang paghahari ni Kristo ay hindi lamang upang supilin ang mga kaaway na lumalaban sa atin, kundi maging tayo, para tayo ay pamunuan dahil tayo din ay mga pasaway na mga patuloy na nagre-rebelde sa Diyos na nagligtas sa atin. At ako'y magwawakas dito sa isa sa ating pagpapahayag sa Baptist Confession of Faith. Sa chapter 8 ay dito meron tayong pagpapahayag tungkol sa paghahari ni Kristo. Chapter 8, paragraph 10, at dito ay pinapahayag natin bilang mga Baptist kung ano ang pangangailangan natin sa paghahari ni Kristo. At dito ating kinikilala, ito ay dahil sa ating sariling pagkamakasaway. Sabi niya, in respect of our averseness and utter inability to return to God, and for our rescue and security from our spiritual adversaries, we need His kingly office to convince, subdue, draw, uphold, deliver,
and preserve us to His heavenly kingdom. At ito ang dapat nating panghawakan habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, na patuloy tayong sumampalataya na hindi man natin nakikita ang kanyang pagbalik, di man natin alam kung ano at kailan exactly itong mangyayari, tayo ay na makakasampalataya na our God is in the heavens, He is doing whatever He pleases, at siya'y nangangalaga sa atin, nangangalaga na tayo ay pagkaingatan ng ating buhay at maging pamunuan ng ating spiritual na buhay, sapagkat kailangan nga ang kanyang makapangyarihang pagkilos para supilin maging ang ating sariling puso na patuloy na nagrebelde sa Kanya. At ito'y pinapahayag din sa Heidelberg Catechism, Question 1, na ito'y bahagi ng comfort that we have in Christ. Sabi niya, what is your only comfort in life and in death? That I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has delivered me from the tyranny of the devil. At ito'y kanyang dinadagdag, at dito makikita natin yung pangangailangan natin at kaaliwan sa atin ng paghahari ni Kristo. Sabi, He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. Because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, also assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. Nawa nga panghawakan natin ang katotohanan ito na si Kristo ay patuloy na namumuno sa atin, at habang tayo'y mabubuhay pa dito at sa mga darating na araw na hindi bumabalik si Kristo, patuloy tayong kumapit sa katotohanan na ang ating Panginoon ay soberanong namamahala sa lahat ng pangyayari sa ating buhay at nangangalaga sa atin with such intimate care that everything will work for our salvation. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ay nanalig nga at umaasa lamang sa inyong pangako na ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin. Alam namin, Panginoon, na kami na mga makasalanan ay walang pag-asa na mailigtas ang aming sarili, at tumakapit lamang kami sa dugo ni Kristo na dumanak doon sa krus, at kami sumasampalataya sa iyong pangako na sa pamamagitan ni Kristo kami rin ay napatawad at magiging kabilang sa pagbangon na muli tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit inaamin nga din namin, Panginoon, na sa aming kahinaan kami ay madalas makalimot sa aming pangangailangan na ikaw ay patuloy na maghari, patuloy na mamuno sa lahat ng pangyayari mula sa kalangitan. At dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy mong ipaalala sa amin ang katotohanan na ito upang hindi kami magkaroon ng pagdududa kung bakit nga kailangan pa na magpatuloy ang kasaysayan, kailangan pa na kumilos ka pa para sa pagliligtas. At salamat nga sa salitang ito na nagpapaalala sa amin na ikaw nga ay nasa kalangitan, ikaw ay namumuno sa buong kalawakan, at ikaw, Panginoon, ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Ikaw ang nag-iingat sa amin, at ikaw ang kumikilos upang kami ay maligtas. Ang mga iba pang mga hindi sumasampalataya sa iyo, ikaw ang kikilos upang sila ay maligtas din, at ikaw ang nag-iingat sa bawat isa sa amin na kaming mga sumampalataya sa iyo ay magpatuloy sa aming pananampalataya. Kaya nga, Panginoon, kami nagpapasalamat na ikaw ay naghahari, at kami man ay naghahangad nga na sa iyong pagbalik, at sumasampalataya na kami ay kabilang sa pagbangon na muli tungo sa walang hanggang buhay, ay ikinagagalak din namin ang inyong kasalukuyang patuloy na pamamahala sa buong mundo. Dahil ito'y nalalaman namin na pinapangyari mo ang lahat ng bagay para sa aming ikabubuti,
para sa aming ikaliligtas at para sa kaluwalhatian ng Diyos kay Heso Kristo. Dalangin nga namin na sa natitira pang oras sa araw na ito, patuloy nyo kaming samahan at patuloy nyo kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita upang mas lalo pa naming maunawaan ang aming pangangailangan sa iyong paghahari, nang sa gayon ay sa mga darating na araw kami patuloy na kumapit lamang sa iyo at mamuhay ng may pagsalalay sa iyong pag-iingat at pasasalamat na ikaw ay tapat na Diyos na patuloy na namumuno sa lahat ng bagay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.